At narito ang mga napapanahong balita. Naghihintay pa ng angkop na sagot ang Embahada ng Pilipinas sa Estados Unidos ukol sa ulat ng isang Pinay na nakakulong ngayon sa Amerika matapos magbalik-balik mula sa bakasyon sa Pilipinas. Green card holder ang Pinay na kinilala na si Llewellyn Dixon na isang migranteng Pilipino sa US, 5 dekada na ang nakararaan. Ang mga may hawak ng green card ay tinuturing na legal ng residente ng US at may karapatan umano silang manirahan, magtrabaho at ma-access ang mga serbisyo sa bansa. Subalit sa kabila nito, maaari pa rin silang ipa-deport sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon. Tinitingnang anggulo sa pagpapakulong sa Pinay ang kasalukuyang mga patakaran alinsunod sa massive crackdown ng illegal immigration na isinusulong ni US President Donald Trump. Get ready paraders dahil magbabalik bansa na ang American rock band na Mayday Parade para sa kanilang 3 Cheers for 20 Years in Manila na gaganapin sa ika-24 ng Setyembre sa Araneta Coliseum. Ito na ang ikapitong pagkakataon na magtatanghal sa bansa ang naturang banda. Ilan sa kanilang biggest hits ay Jamie All Over, Stay at It Is What It Is. Magsisimula ang exclusive pre-sale ng ticket sa April 11 at 12. Habang ang general sale naman ay bubuksan sa April 13 via TicketNet outlets at online. Samantala, target ng Department of Health o DOH na mabakunahan ang mahigit 430 bata sa edad na 9 hanggang 59 na buwan sa Metro Manila laban sa tigdas. Ayon kay Dr. Lester Tan na direktor ng DOH Metro Manila Center for Health Development, kung hindi maabot ng DOH ang kanilang target, maaaring magkaroon ng outbreak ng tigdas. Nasa 41,000 bata na ang nakatanggap ng bakuna at ipagpapatuloy pa ng DOH ang pagbisita sa mga komunidad at pagsasagawa ng pagbabahay-bahay upang hikayatin ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar, ligtas ng nakauwi ng bansa. ICC iimbestigahan kung kwalipikado si former President Rodrigo Duterte na bigyan ng legal aid. Senator Raffy Tulfo nais tiyakin ang pagkakaroon ng disenteng pamumuhay ng mga OFW. BOC at MITA nais magsagawa ng bagong sistema sa pag-aangkat ng karne. Marikina Mayor at ilang mga opisyal suspendido dahil sa umano'y maling paggamit ng PhilHealth funds. American rock band Mayday Parade balik bansa para sa kanilang 3 Cheers for 20 Years concert. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Isang grupo ng mananaliksik mula sa University of the Philippines Marine Science Institute ang nakatukoy ng potensyal na lunas para sa metastatic breast cancer. Sa pangunguna ni marine scientist Dr. Gisela Concepcion, natuklasan ng all-female team ang isang compound na kayang mapaliit ang tumor habang binabawasan ang nakakalasong side effects na karaniwang nauugnay sa chemotherapy. Ayon sa ulat mula sa World Health Organization, breast cancer ang pangunahing sanhi ng cancer-related deaths sa buong mundo na may 2.3 milyong kataong na-diagnose noong 2022, habang ang Pilipinas naman ang isa sa may pinakamataas na insidente ng breast cancer sa Asia. Samantala, sinuspinde ang mayor ng Marikina, pati na rin ang ilang mga opisyal nito dahil sa umunoy maling paggamit ng pondo para sa PhilHealth. Imbes kasi na para sa kalusugan ay sa ibang bagay inallocate ang naturang pondo. Para sa detalye, narito ang ulat.
Pinatawan ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Marikina Mayor Marcelino Teodoro at ilang pang-opisyal ng LGU dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo na para sana sa PhilHealth. Nag-ugat ito dahil sa reklamo ng isang residente ng Marikina na iginiit na ang pondo ng LGU para sa PhilHealth ay inilaan sa mga bagay na hindi pangkalusugan. Labag umano ito sa Republic Act 11223 o ang Universal Healthcare Act. Tinatayang 130 million pesos ang umanong misuse funds ng LGU. Sa halip na maging pondo para sa mga programa ng PhilHealth ay inilaan ito sa mga IT equipment, pagsasaayos at pagme-maintain ng mga infrastruktura at iba pang materyales. Ayon sa pahayag ng Ombudsman, mayroon itong malaking ebidensya para sa posibleng kasong kaharapin ng mga akusado, kaya naman minabuting tanggalin muna sila sa pwesto. Ayon naman sa Commission on Audit o COA, wala umanong matibay at katanggap-tanggap na paliwanag para ibahin ang alokasyon ng naturang pondo. Wala umanong kinalaman ng pinaglaanan tungkol sa emergency sa kalusugan o sa mga health programs. Tugon naman ni Mayor Teodoro, ang reklamo ay isang political harassment lamang. Kumpiyansa umano siya na matibay ang kanilang depensa at mapapatunayang hindi totoo ang mga alegasyon laban sa kanya at ng iba pang mga opisyal. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Iimbestigahan ng International Criminal Court ang mga ari-arian at pinansyal na yaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y upang matukoy kung kwalipikado siya sa legal na tulong na inaalok ng korte. Ayon sa pahayag ni ICC spokesman Fadi El Abdallah, ang ICC lamang ang hindi kayang tustusan ni Duterte ang pambayad ng mga abogado. Matatanda ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na pag-iisipan nilang mag-apply sa legal aid program para maibsan ang gastos sa paglilitis sa kanyang ama. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar, ligtas ng nakauwi ng bansa. ICC iimbestigahan kung kwalipikado si former President Rodrigo Duterte na bigyan ng legal aid. Senator Raffy Tulfo nais tiyakin ang pagkakaroon ng disenteng pamumuhay ng mga OFW. BOC at MITA nais magsagawa ng bagong sistema sa pag-aangkat ng karne. Marikina Mayor at ilang mga opisyal suspendido dahil sa umano'y maling paggamit ng PhilHealth funds. American rock band Mayday Parade balik bansa para sa kanilang 3 Cheers for 20 Years concert. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Magandang balita po, bukas ng muli ang 4 na lanes ng NLEX northbound sa Marilao, Bulacan. Alauna ng madaling araw nitong Miyerkules nang buksan ang naturang daan. Matatandang isinara ang ilang lanes nito matapos ang pagsabit ng truck sa ilalim ng tulay. Mas maaga sa inaasahan ng pagbubukas nito na dating sinabing 2 linggo pa maisa sa ayos. Samantala, ligtas nang nakauwi ng bansa ang 30 Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar nitong Martes. Ito ay sa tulong ng Embahada ng Pilipinas at Migrant Workers Office sa Bangkok, Thailand. Sila umano ang mga nabiktimang na-recruit o inalok na mga peking trabaho bilang sales representative sa Myanmar sa pamamagitan ng WhatsApp, Facebook at Telegram. Sa kasamaang palad, napilitan umano silang magtrabaho bilang mga online scammers na nakaranas ng pang-aabuso. Tumanggap ng tulong ang mga biktima tulad ng psychosocial services, legal aid
at financial aid na 50,000 pesos na mula sa DMW Action Fund at 10,000 pesos mula sa Overseas Workers Welfare Administration. Sa ibang balita, nasa higit 1,000 magsasaka at vendor sa Pangasinan ang inaasahang makinabang sa tulong pangkabuhayan na handog ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 71 Sustainable Livelihood Program Associations ng lungsod. Layo ng tulong na ito na matulungan ang mga benepisyaryo para sa kanilang agricultural business. Sa panguna ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, ipinamahagi ang 38 milyong piso para sa seed capital grant ng mga benepisyaryo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar, ligtas ng nakauwi ng bansa. ICC iimbestigahan kung kwalipikado si former President Rodrigo Duterte na bigyan ng legal aid. Senator Raffy Tulfo nais tiyakin ang pagkakaroon ng disenteng pamumuhay ng mga OFW. BOC at MITA nais magsagawa ng bagong sistema sa pag-aangkat ng karne. Marikina Mayor at ilang mga opisyal suspendido dahil sa umano'y maling paggamit ng PhilHealth funds. American rock band Mayday Parade balik bansa para sa kanilang 3 Cheers for 20 Years concert. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.